Mapagpalang araw sa inyo lahat. Sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 4, Talata 4. Itinuro niya sa akin at kanyang sinabi, "Sa aking mga aral, buong puso kang manangan, sundin mo ang aking utos at ikaw ay mabubuhay." Amen. Papuri sa salita ng Diyos. Kung babasahin ito ng ordinaryong tao o kaya mapakinggan ng isang ordinaryong tao, ito ay kayang-kayang intindihin. Ngunit kung sa paggawa nito, malabong sundin. Ang tanong ay hindi bakit, ngunit kung ano ang dahilan. Sapagkat marapat na una muna ay makilala o ipakilala kung sino ang nagsasabi nito. Pangalawa, kung ano ang intensyon ng mga salitang ito. Pangatlo, bakit niya ito sinabi. Paano kikilos sa buhay ng isang tao ang salitang ito kung hindi niya tunay na nakikilala at hindi na ipakilala si Kristo Jesus sa kanyang buhay? Kaya dapat ang mga tagasunod ng ating Panginoong Jesus ay marapat na ipakilala si Kristo Jesus sa buhay ng bawat tao at hikayatin na hindi lang basta kilalanin si Kristo Jesus, kundi magkaroon ng pakikipagrelasyon sa Kanya upang ang mga salita na Kanyang mapakikinggan o may mga taong naihahayag ang salita, ito ay hindi lang basta naintindihan, kundi maisapamuhay. Bakit mahalaga ito? Kasi kung ang isang tao ay merong relasyon o pakikipagrelasyon sa ating Panginoong Hesukristo, sa pamagitan ng kanyang pananampalataya, na kanyang pag-ibig kay Jesus, ito ay kanyang masusunod. Sapagkat kung si Jesus ang naghahari sa kanyang puso, ang Espiritu ng Diyos ay naghahari sa kanyang puso, ito ay kaya niyang magawa at masunod. Dahil kung babasahin lamang ito o mapakikinggan lamang ito ng isang ordinaryong tao na walang pakikipagrelasyon o relasyon kay Jesus, ay hindi magiging buhay ang mga salitang ito. Yung mga salita na sinasabi ni Jesus. Sapagkat ang tao ay may limitasyon at kadalasan, gumagawa at gagawa ang tao sa ganang sarili niya, sa ganang kaparaanan niya upang makapamuhay ng matiwasay o makapamuhay ng maayos sa akala niyang pinakamabuti. Ngunit ang katotohanan ay hindi napapabuti ang buhay ng isang tao kung nanangan lamang sa kanyang sariling kakayanan, sariling kaalaman, sariling karunungan, sariling lakas, sariling talino, sariling kapangyarihan, sariling pag-iisip, sariling desisyon, at sariling direksyon. Kaya sa huli, kapahamakan ang kinahantungan, kabiguan ang kasinadlakan, at kamatayan ang naging bunga. Kahit sa mga mananampalataya, hinihikayat ko kayo na ipanatili ang maayos na pakikipagrelasyon sa ating Panginoong Diyos, buong puso na manangan sa kanyang kakayanan, patuloy na sumunod sa kanyang mga salita, upang tayo ay patuloy na mabuhay. Sabi nga ng ating Panginoong Hesus sa kanyang salita sa Juan, Kabanata 15, Talata 2 hanggang 5, inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kaya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Talata 3, nalinis na kayo sa pamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Talata 4, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Talata 5, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Amen. Kaya pakilala natin, ipahayag at ipamalitan natin si Hesukristo na Panginoon
hari at tagapagligtas ng lahat upang ang mga salitang kanyang ibibigay ay magiging mapisa dahil alam nila kung sino ang nagsasabi nito sa kanila. Sumainyo ang pagpapala ng Diyos at maging daluyan din ng pagpapala sa iba. Amen.